ng bihis na pangkasal. Yun po ang hahanapin. Papasalamat ako dahil kahapon pala meron tayong naging bisita, no? Si Brother Enoch at saka si Brother Ferdinand. Pastor siya, no? Evangelist ang tingin ko sa ministry niya, no? Saan siya nakakarating at napakasipag ng mga taong ito. At biglaan pagdating nila, biglang nag-message na after 2 hours darating sila. So nakarating sila na 2 o'clock. At napakahaba ng aming sharing, yung actually puro tanong. So yung maganda ron ay interesado sila dito sa detalye ng ating ilustrasyon, interesado sila. At wala naman naging sabihin natin yung pagtatalo o anumang oposisyon, dahil ang nangyari ay puro tanong. At I believe na bawat tanong na yon ay naging maliwanag sa kanila, dahil yung nga ang kailangan may tanong tayo para maging maliwanag sa ating ngayong mga bagay. Kasi kung walang tanong, ibig sabihin, para bagang alam na lahat, hindi tayo darating sa pagkatuto. Pero yung maraming tanong at halos hindi maubos, siguro 6 na oras yun, 6 na oras na tanong ngayon. Pero salamat sa Panginoon dahil base sa kanyang salita, hindi naman ako mahilig yung magpaliwanag ng sarili ko. Ang aking pamamaraan ng pagbabahagi ay babasahin ko sa kanya mismo yung Biblia. Ganun lang ako. Ayoko kasing magsalita ng marami, napapagod ako. Kaya ang nangyayari, ginagawa ko, kukot na lang ako sa Biblia at ibibigay ko. At hindi na makakatanggi ang tao. Kasi kung ipapaliwanag ko pa at pagkatapos hahanapan din ako ng bersikulo, ganun din, di ba? Dumiretso na lang ako sa bersikulo at ang Diyos na magpapaliwanag sa kanya. Kasi sabi ng Panginoon, ang salitang ito ay espiritu, di ba? Tama? Buhay ang salita. Kaya pagka yung salita niyan, binigay mo sa tao na gusto makaunawa, ay makakaunawa siya. At salamat sa Panginoon dahil nakita ko na may mga nagliwanag. At yung pag-i-invite nila, actually gusto nila pumunta dito. Brad, mag-conduct ka ng parang ganyan, magtatanong kami sa iyo. Kahit maghapon tayo, magdamag, gano'n na salita. Magkawanda ka, Brother Johnson, dahil pupunta sila dito. So yun, ngayon may mga ministerial meeting sila. Sabi ko, hindi ako makakapunta dyan kasi hindi ko kabisado yung lugar. Hindi ako sanay bumiyahe. Maliban na may sasakyan na magdadala sa akin dyan. So ang naging plano ay i-invite si may sasakyan si Brother Victor. Si Oscar. Kasi magulo lahat ng topic bagsak Kaya kapag sumama si Brother Vic ay makakasama rin ako. Interesado sila sa mga topic natin. Marahil pinapost ni Brother Johnson ay napapanood nila kasi naramdaman ko, sabi ko napapanood nila yun, kasi base sa mga turo natin, dun nagtatanong Brother Johnson, sa mga pinopost mo.
Doon yung yung mga tanong nila eh. Kaya salamat sa Panginoon na hindi talaga natin pwedeng baliin pagka biblical At kailangan yon na magliwanag ang mga salitang ito. Itong August, doon daw sa kanila. Pero hindi ako sumagot dahil wala nga akong kakayanan pumunta doon. Hindi ko kabisado yung mga lugar kung dito lang yon okay lang. Sila naman yung may sasakyan. At ako naman yung bubugbugin nila sa tanong tayo naman yung bubugbugin, Brother Johnson. Kaya isipin mo, 8 oras yata nagtatanong Isipin mo. Kaya salamat sa Panginoon na walang pagtatalo. Kasi hindi ka pwedeng makipagtalo sa Biblia Yun ang nagustuhan ko kay Sustento. Dahil may ang nagustuhan ko sa kanya, yung Revelation 10:7 na yan, the mystery of God should be finished. At matatapos yan through that angel. Talaga hindi yan si Brother Branham. Kasi patay na si Brother Branham nung muling nag-utter ng voice yung yung anghel na yan. At hindi matatanggihan yon dahil 1965 papatay si Brother Branham. The Lord will descend from heaven with a shout. So yun, naipasa sa kanya yung mensahe kay William Marion Branham. At ang naka-highlight doon yung anghel. Sabi sa amen. Hindi po naka-highlight si William Marion Branham doon. Ang anghel muna ipinasa kay William Marion Branham ang mensahe at dinala niya naman sa atin. Yun ang kasi dalawang klaseng angel nga yan yung angel heaven yung angel messenger na earthly, si William Marion Branham yun. Pero patay na siya, nag-e-echo na lang yung message niya hanggang sa bumaba na hanggang sa bumalik, yun ang magandang terms. Hanggang sa bumalik yung anghel na yon at ang mensahe niya ay ipinasa na sa pitong kulog na pinangunahan ng John Ministry. So, kailangan ng John Ministry, the first bang of thunders. Hindi natin pwedeng tanggihan. Dahil yan ang first bang of thunders na magbibigay sa atin ng rapturing faith. Tandaan ninyo, rapturing faith, napakahalaga nun, Kaya nga, wala pang thunders, Bagamat buhay na sila, pero yung message of the thunders, at pag sinabi natin message of the thunders, yun po yung nilalaman ng 7th seal. Ipe-prepara tayo sa rapture. Sa panahon natin ngayon, ang mensahe ay perfection message through the fivefold ministry na dinala ng mensahe ng Elijah. Earthly. Revelation 10:7, earthly. Pero kasi kung babanggitin mo yung Revelation 10:7, angelic being talaga yun, na literal, na bumababa. Tama ba ako? Dahil doon matatapos ang biyaya Pagbaba ng anghel na yan, tapos na ang biyaya. Yun ang ibig sabihin. Kaya dyan pa rin ang end time na umikot-ikot doon sa Revelation 10:7 na yun. Hindi man nila maunawaan talaga. Kasi kailangan bukas ang pag-iisip alisin muna yung takot. Kasi kapag kung ano yung natutunan natin sa elder, parang tatakot na tayong pag-aralan o baliin pa yun di ba? Kami tama pa, di ba? Parang tatakot tayo Kailangan mapagsaliksik tayo. Hindi naman masama yung magtanong sa Panginoon Hindi naman masama yung magsaliksik, di ba? Kung nagdududa ka. Basta aminin mo lang na nagdududa ka dahil hindi mo pa tiyak, di ba? Aminin mo lang sa Panginoon yun. At ang Panginoon naman ay tapat yan. Pagka nagtanong ka sa Kanya, sigurado may kasagutan yun. So, salamat. Hapon. Bagamat medyo sumakit na yung pangako. Sipin mo, 6 na oras yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na tuloy-tuloy ang tanong. Minsan, hindi pa nasasagot. May mga tanong pa na naman. Salamat sa Panginoon na hindi ko akalain na
sasama siya kay Enoch. Ang alam ko si Enoch lang yung pupunta, pero ayun, nakarating siya at halos nag-fellowship kami ng araw na yun. Salamat at mayroong interesado na mga manggagawa ng Panginoon sa bagay nito. At magsasama pa raw siya. Handa natin yung mga sarili natin. But actually, alam na natin ang isasagot eh. Kasi pag nagtanong sila ng hindi natin alam, malamang yan about the thunders lang yan. About the 7 thunders, kung ano ba yung nilalaman nun. Hindi pa naman natin talaga alam yon, di ba? Pero kung about the details, halimbawa dito, yung miraculous war, papaakyat dito yon, o kaya 7 church ages, pasampa dito, nandyan na yan, binuksan na yan di ba? Ang mga hiwaga ay binuksan na, yung seals, yung mystery of the 6 seals, binuksan na kasi yon. Ang 7 seal na lang, ang hinihintay po natin. Yung instructional message na lamang yon. But ang message is from Genesis to Revelation, I believe. Kasi magbaback up sila di ba? Magbaback up at magtitipo. Pero preparation ng mensahe. At hindi naman mahihirapan yung mensahero na yan. Dahil mulat na tayo from Brother Branham to Brother Jackson, then Brother Amos, may mga short messages siya, pero parang repeating the message of Brother Jackson, pero yung simpleng mensahe na yun, may nagbubukas Yun ang gusto kong ibahagi sa kanila. Maliit lang yon, naisipin ng tao, pareho lang naman na nauna pero merong susi na bumubukas, kahit kapraso lang yon. Salamat may nagka-interest at lalo nating pag-iigi at mapaghahandaan yung mga bagay nito habang nag-iintay tayo. Ayan na yung mga palatandaan, mga anak. Yung pagkakasabi doon, kapupuutang kayo ibibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kayo kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Si Israel yun, di ba? Sila yung bagamat hindi nila kilala kung sino yung Misaya nila, pero alam nila may darating na Misaya, tama? Sabi siya, amen? So ang una na nilang pinaglalaban para paghandaan-handaan ng Misaya. So kailangan nilang mabawi ang mga borders, tama? Na ipinangako ng amang makapangyarihan sa lahat sa kanila. So including Jordan, kakainin Brother Johnson. Wala tayong magagawa kasi may mga post nga doon, sabi ko, sinagot ko, galing kay Netanyahu yung post, alam ko merong, parang may tumulong sa kanya, pinost yun. Israelita So ganun, parang namumroblema sila. Isa lang ang sinagot ko. Sabi ko, may iksi lang, sabi ko, do what Yah have told you to do. Gawin mo yung pinagagawa sa'yo. Gano'n lang Tapos binigyan ko ng bersikulo na talagang hindi niya matatanggihan yung kahit ang buong mundo magalit sa kanila. So yung kasi magiging dahilan kapuputan sila. Tingnan natin ngayon, di ba? Ang akala natin ang Syria okay na. Friend na sila, di ba? Pero may pahintulot pa rin ng Panginoon para makbakbakan sila di ba? Sabi siya, amen? Kasi hindi pa nga nila na-occupy. Kakainin nila yung Syria Tapos yung Gaza, bakit pinahintulot pa rin na may mga hostages pa doon? Na kailangan pa nilang sikaping bawiin. Kasi yun yung magiging susi Yun yung tinitignan ng mundo ngayon. Na bakit ganyan kayo? Pinahihirapan nyo yung mga tao sa border ninyo.
Kasi alam ng mga taong ito kung anong plano ni Israel eh. Yung biblical. Alam nila na babawiin nila yung border na yun. Hindi lang nagsasalita si Netanyahu ng ganon. Pero sa action niya, makikita natin, gusto niya talaga gumera. Kasi utos ng Diyos yan eh. Babawiin ang border eh. Kakainin ng Jordan. Isipin mo yan. Tapos Arabia, kakainin yon. Egypt. Yung 67 na napasa kanila. Pero marami lang kumontra noon. Ibinalik nila yan. Ibig sabihin, hindi pa panahon. Nagbigay lang ng preview ang Panginoon. Tama? Nagbigay lang ng preview. So yun, nagiging susi ngayon ng puot ang Gaza. Ang European na dating kaibigan ng Israel. Ngayon, ang France, galit na kay Israel. Di ba? Tapos yung nangyayari pa sa Syria. Yung Saudi, medyo naggaganong-ganon ng Saudi Arabia eh. Gumaganong-ganon. Kasi malapit lang sila doon. Madali silang tatamaan eh. Kaya gumaganong-ganon ng nangingilag pa yung Arabia eh. Pero kukunin nyo, kakainin yung halos kalahati nun. At yan ang nasa kasulatan na hindi na mapipigilan, mga anak. Kaya nga naging tanong sa akin yun noong nakaraan, di ba? Is there another miraculous war? Kasi yung nakita natin, ang naka-highlight talaga, yung Abrahamic, na baka ang inisip ko, baka maging miyembro sila doon at mapakiusapan, maitayo ang templo, di ba? Pero hindi nangyari, di ba? Lalong lumalala eh. Na lalong umaalma ang Middle East, yung nakapaikot kay Israel, lalong nag-aalma at gustong i-annihilate itong mga Hudyo. Galit na sila. Maski ang France, galit na. Talagang, ayun, yung sinasabi nila na ang Palestine para doon, ibalik sa Palestine yung lupa na yun. Ibig sabihin, pag gano'n nga ang desisyon, laging may kaaway si Israel hanggang maubos sila, tama? Pero hindi papayag ang mga tao ng Diyos na mangyayari sa kanila yon dahil alam nila ang kasulatan. Kaya nga, ang mangyayari niyan, yung galit sa kanila, mabubuhos yon at mapipilitan silang lumaban. Tama? Ayun na nga ang nami-misinterpret ng mga bansa eh. Kasi ang dami nilang napapatay. Shall we say amen? Ngayon yung pagpatay nila yan, kalooban ba ng Diyos yan? Nakasulat na eh. Di ba? Kagaya ng Gaza shall be forsaken. Shall we say amen? Pababayaan sila ng Panginoon Diyos. Magkandamatay doon. O ngayon, ano sabi ng France? Kukunin na lang nila yung mga mga tao doon. Ewan ko lang kung magkakatotoo yun, sila mag-aalaga. Maganda yun, di ba? Kasi unti-unting matutupad eh. Medyo hahaba ang panahon. Pero kapag nag-almahan niya na sabay-sabay, mga kapatid, konti na lang ang hinihintay natin. Kasi ang prediction pa 2035 to 2041 eh. Pero sa nangyayaring init na yan, parang sisiklab eh. Parang pakiramdam ko, parang kinabukasan eh. Pwedeng mangyari na magkaroon ng miraculous war, then ang kasunod agad niyan, Gog and Magog war. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi agad magra-rapture yan eh. Maliban na, nasabi ko nga lagi, maliban na nakatayo ang templo.
Yan ang magiging palatandaan natin sa pagparito ng Panginoon. Kailangan may templo. Kasi yan, isaktong pag-turnover yan. Pag-turnover ng end time dyan sa dalawang propeta. Salamat. Yung mga bagay na sinasabi ko about end time dyan, yun ang gusto nilang mabuksan sa susunod na ministerial meeting, sakali magkakaroon man. So yun, totoo yun. You must prophesy again. So kapag ka naging thunderings na ang mensahe, malalaman naman natin yan. Dahil meron pang palugit na 6 months para yung palugit na yon para maghanda tayo sa rapture. Nangyayari na, totoo na ang nakikita natin. Transparent na ang ibig ko sabihin. Kagaya ng Abaddon. Kasi ito si Jean Christopher Bonaparte, nakikita ko sa mga post sa kanya, no? The Last Bonaparte. The Last Bonaparte. Ano ibig sabihin yan? Diba? Tapos may sinasabi po, the Last Emperor. At i-search ninyo. Dati wala yung ganun eh. Yung dating nakikita ko dati, 5 sila pinagpipilian. Pero ngayon, siya na naka-highlight. Yung taga-France na yon. Kasi ang kukunin talaga taga-France at taga-Italy. O taga-Vatican. Tama? Nagkaroon na tayo ng tipo niyan Si Charlemagne galing sa France. Siya yung inanoint ng papacy para maging emperador, di ba? Tapos dumating si Napoleon Bonaparte. Ang nangyari nung kokoronahan siya ng Pope, hindi niya tinanggap yun kokoronahan siya. Ang ginawa niya, kinuha niya yung corona. Nilagay niya, siya nagkorona sa sarili niya. Napoleon Bonaparte So ngayon may Last Bonaparte. Kapatid. At ito pa, ipinapakita pa doon sa Andorra. Andorra between France and Spain. May isang bansa doon na ang nagro-rule presidente ng France at Vatican. So you see? Di ba? Tama? Yes, amen. Ibig sabihin nagpa-practice na sila sa Andorra. Para pagdating dito sa Great Tribulation, alam na. Tama? Kasi ang Panginoon ipapakita sa atin yan Hindi naman tayo darating, sumasalubong ka sa Panginoon, gagawin kang mangbang. Hindi. Ipapakita sa iyo yan. Kaya yung mga ganyan, mystery pa sa mga ibang mga simbahan yan, mystery pa sa mga tao yan. Pero ipinapakita na sa atin. Kasi anong silbi ng pagiging all-knowing niya kung hindi niya ibabahagi sa atin? Yun nalalaman niya, di ba? Sabi sa amen? Lalo pa't pinagsisikapan natin maunawaan ang kanyang mga salita. So kapag nakita ng Panginoon yan, na may discern ka na maintindihan ng Biblia, kahit sa tingin mo, parang hindi ko yata maiintindihan yata ito, Panginoon, sasakit ang ulo ko dito. Pero naniniwala ako, pag tinulungan mo ako, magliliwanag ito. So totoo, hindi pa mangyayari pa lang, bibigyan ka na ng tanda ng Panginoon. Bibigyan ka na niya ng signs na hindi mo matatanggihan, na iisipin mo para ka nagpaparapisiya So gano'n lang
panghuhula eh. Ganun ang prophesying eh. Bibigyan ka ng ng tawag dito, impression. Bigyan ka ng impression na hindi mo matanggihan eh. Hanggang sa sasabihin mo, ito mangyayari. Kaya kung naranasan niyo yan, ito ang mangyayari. So, ayan, mga anak, bakit yung tao na yan na kinikilala? Noong nakaraan, siya yung kinasal ni nung Pope, no? Siya yung kinasal ni At pagkatapos ngayon, meron ng the last emperor. Meron ng mga ganun eh. Tama nga naman. Pero wala na tayo nun. Dito tandaan nyo wala na tayo na. Kasi dito tayo nabubuhay eh. So dito yung capture sa half-hour silence. Yun ang pagsikapan natin. Bagaman yun ay mga preview na pinapakita sa atin ng Panginoon at hindi natin matatanggihan. Kasi ang mundo nga naghahanap ang Europe naghahanap ng who is the next emperor. Alam niyo ba yan? Ang Europe gusto nilang i-restore ang Roman Empire. Ang question nila, who is the next emperor? Sino ang ilalagay natin? Yung nga, may 5 pinagpipilian. Matagal na yun. Nung nakita ko yun, may 5. May mga in-interview. Sinong gusto mo? Sino napupusuan mo dyan sa 5 na yan? Sinong palagay mo ang magiging next emperor? Wala imposible sa mga ganong tanong. Lalo na kung isang bansang makapangyarihan ang nagpapairal dyan eh. Sabi si Amen? Makapangyarihang bansa yan, di ba? France? Marami palang yan, hiwa-hiwalay lang eh, yung allied. Kung sabi pa ng mga nagre-research, siya daw ang pinakamalaking continent dahil doon sa kanyang mga pag-inipon daw yon yung pwersa niya. So tahimik lang siya, pero alam natin ang history. Ang France ang nakasentro maski sa panahon na yan ng Dark Ages, di ba? France ang nakasentro dahil sa kanyang lakas, sa kanyang kapangyarihan. Ang America later na lang yan, di ba? Daw si Amen? Galing lang, ang Amerika, alam natin, galing lamang yan sa Europa at nagbuo. Sipin mo, no? Nung nagbuo sila Amerika, Canada, yan nga, Mexico, naging sobrang powerful. Gaano pa kaya yung pinanggalingan nila, di ba? Sabi si Amen? Gaano pa kaya yon? So yung tinakil ni Brother Johnson, yung middle of the week, dito yon. Dito yon. Na walang posible, hindi mo questionin kasi punong-puno na ng kasamaan yan yung middle of the week na yan Ngayon, medyo may nagpipigil pa. So ngayon, ang nakikita natin, si Israel ginigipit na matutupad lang. Yung sinabi ng Panginoon, kayo'y ibibigay sa kapighatian, kayo'y papatayin, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa akin. Dahil pinagsisikapan nyo na maitayo ang luklukan para mag-alay kayo sa amang makapangyarihan sa lahat, kay Elohim. Kasi sa ngayon, hirap sila magdesisyon, dahil nga doon sa yung mosque na yon, kapag ginalaw nila yon, miraculous war. Sigurado na yan, Brother Johnson. Kasi hindi nila kayang hindi nila kayang
akayin yung mga Muslims doon eh. May mga kanya-kanya silang stand, di ba? Kung Arabo lang, madali eh, di ba? Daw si Amen? Kasi ang Arabo talaga, meron na silang accord, ay Abrahamic Accord. Tsaka ito, hindi ko alam kung yung Jordan eh, kasama na doon, ano? Pero Arabs, na anak, kapag ginalaw nila yung holy site na yon, automatic yon. Automatic. Yun, tatandaan nyo, automatic yon. War. Then, sasamantalahin naman ni Israel yan. Dahil alam niya, ito ang katuparan ng mga propesiya. Sabi si Amen? Kaya hindi nagpapakumbaba si Israel eh. Si Netanyahu, hindi nagpapakumbaba. Alam niya, marami ng galit. Buong mundo. Ang daming nagde-demonstrate sa buong mundo. At hindi lang basta yung mga pangkaraniwang tao, yung mga may katungkulan eh. So, si Amen? May mga katungkulan. Yung talagang kagaya ni Macron, presidente ng France, mas pinabura niya ang Palestino. At negatibo ang kanyang pananaw patungkol sa nangyayari sa Gaza. Ang tingin niya talagang genocide eh. Pero kung genocide man yan, mga anak, tandaan niyo ito. Tandaan natin sa lumang tipan, pag ang Diyos ang nagpasya, pag sinabi ng Panginoon Diyos, yung mga kaaway mo, Abraham, huwag kang magtitira, pati hayop, patayin mo yan. Wala magagawa mo. Inutusan ka lang eh. Diba? Hanggang posible nga lang eh. Ang gusto nila magkaroon ng kapayapaan, diba? Pero pagka inutusan ka na ng Panginoon, matatanggihan mo ba yan? Patayin mo pati mga hayop, pati mga tao dyan. So, say amen? Tingnan nyo ito, ha? Yung naging kaaway ni Israel, ano? Kaaway ni David sa kanyang kaharian. Tingnan niyo ito, kung gaano karaming pinatay ng anghel. Second Kings 19 verse 35 sa 34, for I will defend this city, the city of David, to save it for mine own sake and for my servant David. And it came to pass that night that the angel, isang anghel lang yan, bumaba, the angel of the Lord went out and smote the camp of Assyrian. Alam niyo yung Assyrian? Parte ng Syria yon. Assyrians, 100 fourscore and 5,000. 100 and fourscore and 185,000 ang pinatay ng anghel. Walang awa yun. Patay. Basta inaway mo si Israel, patay yan, 185,000 yan. Sabi dito, and smote the camp of the Assyrians, 100 fourscore and 5,000. And when they arose early in the morning, paggising ng mga Israelita, behold, they were all dead. Dead corpses, sabi dito, mga bangkay na yung kalaban. Kapag ang Diyos na nagpasya, buong tapang nilang gagampanan niya. Kasi yung dealing sa kanila tama? Pag inutusan ka ng Panginoon Diyos, obligado kang sumunod. Nabagamat ang tingin ng mga tao, make peace, not war. O kaya isasabihin nila, genocide yan, yung ginagawa mo na yan. Labag yan sa kautusan. Wala tayong magagawa, ang Diyos na nag-utos nga. So, say amen?
Tingnan nyo yung nangyari sa Gaza, ha? Tingnan nyo, ha? Sipania, chapter 2. Tayo manalangin muna sandali. Amang banal na mga kapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, salamat sa mga pagkakataong ito. Napatuloy kami, Panginoon, na sa iyong mga salita ay nag-aaralan ng bawat isa upang magbigay sa amin ng liwanag at katotohanan, sapagkat maraming naging katanungan sa aming kaisipan patungkol sa bayan mong ito, Panginoon. Subalit, ano nga ang magagawa ng tao kung ang pinag-uutos mo, Panginoon, ay sa kanila ipagmana ang lupaing ito at hindi sa ibang tao. Panginoon, sa oras nito, maghari ka sa aming kalagitnaan, mangusap ka sa iyong maliit na lingkod, at bigyan mo ng unawa ang bawat isa sa amin para hindi namin matanggihan ang mga bagay nito sapagkat nagmumula sa iyo ang mga salita. Salamat po minsan pa sa pangalan ng banal ni Israel na si Yahushua HaMashiach, ng aming tagapagligtas. Amen. Amen. Dito muna tayo, no? Ayoko kasi mag-stick sa isang message kasi yung nakikita natin iba-ibang iba-iba na anggulo para lalong maging maliwanag ito, mga anak. Sabi dito, gather yourselves together. Gather together, O nation, not desired. Sa pagkakatagalog, ganito. Kayo'y magpipisan. Oo, magpipisan. Oo, bansang walang kahihiyan. Sino yon? Yung mga bansang hindi alam ang katuwiran ng Diyos. Shall we say amen? Ang alam lang nila, yung ginagawa mo, Israel, pagpatay sa maraming tao, pag-atake sa Gaza, pag-atake sa Lebanon, sa Syria, sa Iran, labag yan. Yun ang kanilang pananaw. Tama? Shall we say amen? Pero dito, ang sabi ng Panginoon, kayo'y magpipisan. Oo. Magpipisan. O bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumaang parang dayami ang kaarawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. So may galit na darating. Shall we say amen? Pero anong sabi ng Panginoon? Mag-ipon kayo, magtulong-tulong kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa. So yan, mga anak, yung mga panawagan ng Panginoon, yung mga kalamidad na yan, yan ang paraan ng Panginoon para gisingin yung kanyang mga anak. Hinahanap niya yung mga maamo na nagsigawan ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kamuan. Kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. So may galit na darating, di ba? Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have brought this judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Ayan, para
makoberan tayo para ang matuwid ay maitago sa galit na darating. So ito, for Gaza shall be forsaken. Ay nangyari na nga di ba? Ang pinoproblema lang nila kung saan ilalagay yon. At talagang hindi pa tapos dahil may mga hostages pa pala na nandoon sa kung saan nila dinala, sa ilalim siguro, sa underground. At na hindi magalaw-galaw ni Israel. Tama? Kasi kung ilang hostages pa yun eh. Pero nangyari na, Gaza shall be forsaken. And Askelon, desolation. Wala na si Askelon. They shall drive out Asnod at the noonday, and Ekron shall be rooted up. So yung tatlong binanggit dito, okupado na po yun. Sino bang sumunod ng Biblia? Di ba ang kamay ng Panginoon? Tama? Pwede ba nila yung baguhin yan? Gaza shall be forsaken? Hindi pwede, di ba? Kasi sinulat na ng kamay ng Panginoon eh. Nananawagan siya sa mga matutuwid, magsipanong balik na kayo. Hanapin ang katwiran. Pero yung mga sinasabi niyo dito, o kaya mga walang kahihiyan, mahahatulan kayo. Tama! Isipin mo, walang kahihiyan itong mga taong ito. Alam nila na si Israel ay pinagtutulungan na. Alam naman nila na hindi galing kay Israel ang giyera. Tama? Hindi galing kay Israel eh. Ang mityan na yung mga terorista na galing sa Iran. Tama? Ha? Kaya kung kakampihan mo yan, sabi nga ng Panginoon, mga walang hiya kayo. Hindi kayo nakaunawa ng katwiran. IDF, ibig sabihin, Israel Defense Force, nagdidepensa lamang sila. Tama? Sabi sa amen? Hindi sila sumasalakay ng ganon-ganon lamang. Pero kapag pinangunahan ng kaaway, hindi sila magpipigil para gumante. Kaya sa kautusan, di ba? Bawat kaaway ng Panginoon, bawat kaaway ng Israel, talagang ipapapatay ng Panginoon eh. Maaring may mga nakaka-misinterpret nun, di ba? Kagaya na nangyayari sa atin ngayon, may misinterpret nila yung paggera ni Israel. Pero yan ay kalooban ng Panginoon yan. Dahil yung 12 tribes na yan, sila po ang pamamanahan ng lupa. Tama? Kung hindi maibabalik, paano may papamana sa kanila? Di ba? Tapos, amen? Kaya nga ang tanong ni Kristo ni Pedro kay Kristo Panginoon, ano ba ang aming mapapala sa pagsunod sa iyo? Sumagot ang Panginoon, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na sino man na sumunod sa akin ay palulukluhin at bibigyan ng mana sa bansang mamanahin nyo. 12 tribes sila Paghahati-hatian nila yung lawak ng Israel na yon. Tama? Sabi sa amen? Pagdating ng milenyo, paghahati-hatian nila yon. Papartihin nila yon. Yung 12 tribo na yon, mga anak. So ito, tuloy ko lang, no? Woe unto the inhabitants of the seacoast, the nation of the Cherethites. The word of the Lord is against you. See? O Canaan, the land of Philistines, I will even destroy you, that there shall be no inhabitants. Hindi galing kay Israel yan.
galing sa nag-uutos sa kanila. At ang kasangkapan ng Panginoon walang iba kung hindi ang bansang Israel. Para palayasin, para paalisin, para patayin yung mga tinawag niya kanina ng mga walang hiya. O say amen. Kasi hindi nila ginalang ang salita ng Diyos eh. Mga nagbabaliwala sila sa plano ng Panginoon sa bayang ito. Hindi nila pinakikinggan. Ang nakikita lang nila yung nangyayaring pagpuksa. But in reality, nagtatanggol lamang ang bayang ito, di ba? Sabi sa amen? Nagtatanggol lang eh. Bakit hindi nila makakita yon? Yung Iran pala na yan noong pa man nagpaplano ng i-annihilate ang mga Hudyo eh. Ito ang plano. Sa verse, sabi dito, the sea coast shall be dwellings and cottages for shepherds, and folds for flocks. And the coast shall be for the remnant of the house of Judah. Ay, para sa kanila pala yun. They shall feed thereupon in the houses of Ashkelon shall they lie down in the evening, for the Lord their God shall visit them and turn away their captivity. Magkakaroon ng payapa. Shall we say amen? Ha? Kaya nga nagsimula yung atake niya sa Gaza noong ang umatake, mga terorista, di ba? Hindi naman si Israel ang umatake sa Gaza eh. Sila ang inatake. Sabi dito, I have heard the reproach of Moab. Ito na yung mga bubulong-bulong. Ba't kanya nang ginawa ni Israel? Hindi tama yung ginawa nila. Ito na yun. I have heard the reproach of Moab. Yung mga Arabs, mga kapatid. And the revilings of the children of Ammon. Jordan yan. Whereby they have reproached my people and magnified themselves against their border. Tandaan natin, nasa huling panahon ito, nagaganap, no? Therefore, as I live, saith the Lord of hosts, the God of Israel, surely Moab shall be as Sodom. Jordan, ano? Saudi. Yung part na yun sa baba. Amnon, Moab, tapos yung Edom, parte na lang Arabo. Surely, Moab as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah, even the breeding of missiles and salt pits and perpetual desolation. The residue of my people shall spoil them, and the remnant of my people shall possess them. Shall we say amen? Ipopossess yung mga boundaries na yun. Kukunin nila. Shall we say amen? Kukunin. Nangyari na nga, 1967 isinauli lang ng anak. So, tama yung pagkakasabi ni Brother Jackson talaga. Kasi, hindi pwedeng sabihin, pakiusapan lamang Muslim, magtayo tayo ng templo dito. Total, may Abraham Accord na. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi, ipapakita ng kamay ng Panginoon na walang pwedeng ang tao makiusap sa tao. Kundi mangyayari ang mga bagay na yan dahil sa kamay ko. Shall we say amen? Yun ang papakita ng Panginoon. Yun ang gagawin ng Panginoon. Hanggang sa magpakumbaba sila. Bumanggit dito ng mga bansa pa, Kung titignan ninyo dito, Pareho yun. Yun pa rin nakapalibot sa kanya. Meron lang dumadagdag.
mga anak. At ang kasunod niyan, ito, yung Ezekiel 39 verse 4. Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou and all thy bands, and the people that is with thee. I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured. Ayan nangyari kay sa Russia at yung kanyang allies. Ha? Doon sa mountain of Israel, patay sila doon. Then, yung verse 6, and I will send a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the isles, and they shall know that I am the Lord. Yun ang purpose. Shall we say amen? Para makita nyo ang kapangyarihan ng aking mga kamay. Kasi hindi naman sila bagamat pinayaman nga ng Panginoon yung mga bansa na yan, nagyayamanan eh. Pero yung pagkilala sa totoong Diyos, wala sila eh. Tama. Pero sa Israel, bagamat nabulagan sila, pero may pagnanasa sila, may pikikibaka sila na one day ang Misaya namin darating. At yan ang pinaghahandaan namin ngayon. So we say amen. Amen. Yan ang pinaghahandaan namin ngayon. At dahil nga dyan, kinapuutan naman siya ng mga bansa ngayon. Ang dami na. Kasi sabi ng Panginoon tingnan nyo, ye shall be hatred of all nations, sabi dito. Natural, yung walang naunawaan. Yung patungkol sa history ng bansang ito, yung walang naunawaan doon, natural, ang nakikita lang nila, bakit puro pagpatayan nangyayari dyan? So, say amen. Yun lang ang nakikita nila. Pero kung mabubuksan ng spiritual eyes nila, ang Panginoon Diyos pala ang gumagawa doon. Ang nagpahintulot ng mga bagay na yan. At doon mga anak, sabi dito sa 13, Sheba and Dedan, Ezekiel 38:13, Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish with all the young lions. So yan 38:13. Sheba and Dedan, parts of Saudi Arabia, Edomites, yan, gawing Jordan. Merchant of Tarshish, Sidonian and Tyrians. Parting norte ng Israel yon. And young lions, ayan, sabi doon ng komentaryo, yung mga scholars, voracious sea pirates or terrorist group, nandun pa rin. Ano sabi? Sheba and Dedan and the merchant of Tarshish with all the young lions thereof shall say unto thee, kay Gog, art thou come to take a spoil? Hast thou gathered thy company to take a prey? To carry away silver and gold? To take away cattle and goods? To take a great spoil? Yung ba ang plano mo? Kaya ka nandirito? Pero pinaulanan sila ng Panginoon ng binomba po yung kanyang teritoryo. At yung mga sumalakay sa kabundukan na yan, patay yon. Ezekiel 38:39. Kung tatandaan ninyo, puro patay yon.
At hinahanap yung mga bangkay ng mga tao na yan na galing sa iba-ibang bansa. Kasama na ang Iran doon. Kasama ang Libya. Kasama ang Ethiopia. Basta yung mga bansang galit kay Israel. Wala tayong magawa. Dito yan. Dito. At dito, yung Peace Covenant. Tama. Papasok ang Peace Covenant after na bumagsak ang Russia. Nakikita ba natin? Kasi ang magdodomina na yung Abraham Accord eh. Tama? Hindi pa pwedeng magdomina ang Abraham Accord na nandun pa yung mga kaaway ng Amerika. Hindi sila mapapayapa eh. Kung nandun pa yung Iran na yan at yung mga sumasalungat pa, mga kapatid, hindi mabubuo yan. Hindi titibay yan. Kaya nga nakaluklok ito eh. Dahil nga sa Abrahamic Accord na yun, na kung titignan natin naging matatag, di ba? Ano sabi kay Daniel? He shall confirm a covenant or the covenant with many for 1 week. Ayan. May sukat. Isang 7 years peace covenant yan. Habang yung mga patay doon, hinahanap sa bundok ni Israel. At penalty ng mga bansang ito. So, ibig sabihin, talagang si Israel ay talagang nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa mga panahon na yan. Dito yung mga anak. Hindi ba 6 days war lang yan yung nakakuha eh? Brother Johnson, di ba? 6 days war, 1967. Nakakuha nila yun, 6 na araw lang. Kaya pala tinawag na 6-day war yan. Dahil ang tipo nila, 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang creation. At yung 7 araw nagpahinga siya. Doon pala kinuha yan. Kaya pala tinawag nila 6-day war yan. Ibig sabihin, bumabase pa rin sila sa kasulatan. Tama. Hindi nila winala yun. Yung mga sinulat ni Moises. Pinangahawakan pa rin nila yon dahil yun ay mga salita ng kanilang makapangyarihan sa lahat na kanilang Diyos na sinasamba. Purihin ang Panginoon. So dito yun. Pagpasok natin dito, eto na. First Thessalonians chapter 4 verse 16. Dahan-dahanin lang natin. Nire-refresh ko lang ito para makita natin yung chronology. Ito, no? Sa verse 15 muna. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain. Chapter 4, verse 14 muna. For if we believe that Yahushua died and rose again, even so them also which sleep in Yahushua will God bring with Him. Yung mga namatay dito, inakyat kay Kristo, isinama sa langit, yung mga kaluluwa. Sa verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
Hindi natin sila pangungunahan. Sa verse 16, ganito. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Yung shout na yan yung mensaheng tinanggap natin ngayon. Ini-enjoy natin yung mensahe na yan, ano? Sa ngayon kayo? Kasi yung revelasyon na ito, hindi natin makukuha sa mga fundamental churches eh. Okay, pupunta ka sa theology school, hindi mo makikita yan doon. Dahil may sinugungang propeta. Kaya sabi dito, ang Panginoon ay bababa na may sigaw. At hindi literal na sigaw yan, kundi mensahe. Tama? True William Marion Branham. Siya po yung sigaw. Naka-record yung kanyang mga preaching sa magnetic tape at pinablish po yan. Matagal na panahon na. 1965 siya kinuha ng Panginoon. So yun, darating ang Panginoon. Preparasyon to ng pagparito ng Panginoon, ano? With a shout. At yung shout na yan, yung message na yan, umabot hanggang ngayon sa atin. Patuloy nating ini-enjoy yung shout message na yun. Ano pa? With the voice of Archangel. So, kilalanin ninyo kung sino itong Archangel na to. Tama? Shall we say amen? Mikael. With the voice of Archangel, ibig sabihin, dahil yung message of the shout, namatay na yung nagdala nun, hindi na siya pwedeng magabayan ng mighty angel na yon. Tama? Ibig sabihin, yung mighty angel na yon, babalik siya bilang voice of Archangel para through the 7 thunders naman siya magpapahayag para iparating sa atin ang mensahe. Malinaw po ba? That's it. 3 bagay eh. With a shout, with the voice of Archangel, and with the trumpet of God. Yun ang pagparito ng Panginoon. At yung voice of Archangel, hindi pa siya bumabalik para magkaroon ng thunderings or voices of thunders. So dito pa lamang tayo na habang nag-e-echo yan, dinadala tayo sa perfection ng fivefold ministry. Shall we say amen? Fivefold ministry. At sa dulo niyan, kapag malapit na po tayo sa half-hour silence, dyan lang, dito yon, half-hour silence. Pag sinabi mo half-hour silence, dito yon. Dito lang mag-aatir ang kulog. Tignan nyo itong illustration na to para mabuksan kayo, mga anak. Dito ang half-hour silence. Na makikita pa natin, ang palatandaan ng half-hour silence na yan, may templo nang nakatayo, may 2 propetang nangangaral, at merong 144,000 na mga Hudyo ang naselyuhan o nabigyan ng kapahayagan. Shall we say amen? So, anong nangyayari? Sabi dito, the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of Archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Mauna sila, mabangon. Then, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, yon. Mauna sila, babangon, then tayo naman ay magpapalit ng katawan. Wherefore, comfort one another with these words. Sabi pa dito, sa chapter 5, but of times and seasons, yung panahon na yon, ng pag-agaw,
But of times and seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Hindi na raw kailangang isulat pa yan. Dahil, sabi nga niya dito sa verse 2, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Shall we say amen? Kailangan pa ba ipaliwanag sa inyo yan? Kailangan pa ba sabihin sa inyo? Si Pablo nagsasabi, no? Dapat alam na natin to. Sabi niya, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So darating siya ng hindi namamalaya ng mga tao. Tama. Pero ang bride ay inihahanda. Tama. Because of the shout. Because of the voice of the archangel. Naintindihan natin? Kasi kailangan okay, maiinip, ano? Kasi kailangan detalyehin ko sa inyo para may tatak sa kaisipan ninyo, no? Naiging pa ulit-ulit ako. Kasi ang purpose ko dyan, para ipako sa kaisipan ninyo yung mga bagay na yan. Dahil talagang, miski ako sa ka-experience ko, bago nagliwanag dito ng masasabi kong napakaliwanag it takes time. Kailangan kong magdasal, kailangan kong manalangin, kailangan kong tumutok, kailangan kong mag-research. Kaya yun ang na-experience ko. Hindi mo basta ito mabubuksan sa yan. Minsan nga, kahit paliwanagan mo yung tao paglabas, nakanganga Ano ba yun? Shall we say amen? Gano'n pa kaya pag mabilis ka magpaliwanag, tatak. Paglabas ng tao, ano ba yun? Hindi ko naintindihan. Mas may daan-daan, mabagal pa ulit-ulit. Dahil si Kristo pa ulit-ulit din Di ba? Verily, I say unto you. Di ba? Mga ganon. Paulit-ulit din siya, di ba? So, kailangan maitatak dito. Huwag niyo sasayangin. Huwag niyo sasayangin. Dahil may measure yan ng anointing sa bawat isa sa inyo. May measure of the Spirit yan. Alam niyo ba, itong Biblia buhay na salita? Sabi ni Kristo, these words are Spirit and they are life. So, ibig sabihin, habang nakakabahagi ka ng unawa sa salita, yung measure of the Spirit, lumalaki. Lumalago ka. Tama? Lumalago ka. Lumalaki ka. Yung pagkataong loob mo. Maliban na ipapasakop ng tao. Maliban na may desire ang tao. Kasi maraming nagsabi nga yung awit natin Merong nagsimula, Sabi nga, others accept it because it is new. But not very many expect to go through. Diba? Okay, message ang ganda. Napakalalalim, Pero sabi ng awit, but not very many expect to go through. Hindi lahat sila magpapatuloy. Tama. Ano sabi sila ba yun? Sabi ng isang manunulat sila'y nagsialis sa atin dahil hindi sila sa atin, sabi doon. Si Jude yata ay nagsabi nun. Hindi ako nagkamali. O si John. So may mga ganun pangyayari na sila ay nagsialis sa atin dahil nangangahulugan niya na hindi sila sa atin. Ibig sabihin, may magkaiba kayo ng understanding. Natural, kung ikaw wala kang maintindihan sa isang simbahan na sinasamba mo, magtsatsaga ka pa ba dyan? Wala kang nga maintindihan Gano'n lang kasimple yun. Pero kung may pagpapahalaga ka sa revelasyon,
magsasaliksik ka. Bibili ka ng langis. Shall we say amen? Hindi ba yung mga birhen natutulog? Nung nakita nila may sigaw pala, oy, may sigaw sa hating gabi. Aba, gumising sila. Hindi sila nagpatuloy matulog. Bumangon sila. At pinag-igi yung kanilang mga ilawan. Baliktad yata ngayon Habang papalapit ang pagdating ng Panginoon, umambon lang ng konti, wala na sa gawain Natulog na. Huwag tayo manatiling tulog sa bahay. Huwag tayong tumulad sa mga mangmang na dalaga. Dahil nanatili silang tulog na bagaman sumisigaw na ang mensahe na napapanahon, abay lalong natulog. I don't care. Mga anak, kapag gaganyan ang katwiran ng isang tao para mo lang sinabi, hindi ka interesado sa pagparito ng Mesaya. Malayong malayo ka kay Israel. Sapagkat si Israel nakikipaglaban ng patayan. Kahit anong gera yan, lalaban si Israel para mabawi lang ang lupa, para ipaghanda ang kanilang Mesaya. Pero ikaw, nakahiga ka lang. Natutulog ka sa higaan mo. Huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal na kagaya ng ginagawa ng iba. Mas mahalaga pa ba sa iyo ang material o yung buhay mo at buhay ng mga mahal mo sa buhay? Kung talagang nagmamahal ka at umiibig ka, ingatan mo ang sambahayan mo. Katulad ng ginawa ng good man of the house. Hindi niya pinabayaan ang kaaway ay pasukin ang kanyang tahanan. Hindi ngayon, baliktad Sige, papasukin nyo lang yan. Okay lang yan. Total, malayo pa naman. Matagal pa naman Total, yung tanda, wala pa naman. Tandaan niyo ang paghahanda sa panahong ito. Hindi sa panahong darating. Dahil pag dumating na yon, wala ka na naintindihan, ibig sabihin lang yan, hindi ko kayo nakikilala. Ganun lang ang ibig sabihin. Bakit? Hindi ka nagbantay natulog ka Hindi ka interesado sa love letter ng bridegroom. Diba? Ano ba ang damdamin ng ikakasal? Hindi ba siya yung ang tawag dito? May tawag dun parang masyado siyang hindi mapakali, hindi makatulog, parang iniisip niya yung panahon na yun May tawag dun ano ba yung terminology na yun? Parang, iba pa, Brother Johnson, parang excited. Ayan. Di ba? Simple-simple, may adaling intindihan Anxious, parang, baka kakahanap pa tayong dictionary. Excited. Di ba? Excited na. Darating ng Panginoon, lalo na, ayan, nako, natupad na. Kapupuutan kayo ng mga bansa, Israel. Ano ba yan? Babaliwalayin ba natin yan? Si Israel nakikipaggera nga Pagkatapos tayo natutulog. Mga anak, sabi nga paglaban ang pananampalatayang minsan ibinigay sa mga banal. Paglaban daw lumikipaglaban ka sa higaan. Tama ba yon? Huwag kayo makipaglaban sa kumot at dyan sa unan. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, huwag pababayaan ang pagtitipon. Lamang namamalas ninyo, ang panahon ay malapit na. Kaya sinabi ni Pablo yan? Sa panahon ng kanyang ministry, around 60 AD, malapit na. 60 AD, malapit na. Kaya na ngayon, 2025. Abay, hindi lang malapit yan. Nandyan na sa harapan natin yan. Pakalagahan natin.
Nakakatakot na kapag ka napiko ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Magbantay nga kayo. Tandaan natin, lahat ng itinanim ng tao, may bayad yan. Lahat ng hiniyasik ng tao, may bayad. Ayaw mong humakbang, ayaw mong magpatuloy, may bayad yan. Sabi sa amen. Ayaw mong sumunod, may bayad yan. Inuulit ko, 5 months tormention sa rulership ni Napoleon. Kahit anong bait ni Napoleon, pag pinahira niya ni Abaddon, wala nang bait-bait yan. Kill, destroy. Ay, sa mga games, yan yun. So, say amen. Akala natin, ganun-ganun lang yung mga laro na yun, di ba? Kill, destroy. Preview yan sa panahon darating. Pag naghari si Abaddon. Ngayon pa lang, pinapakita na sa atin ng Panginoon, yung pagbaha na yan, lahat ng dako, baha eh. Eh kung hindi ka naman binaha, ba't pinababayaan natin ang gawain? So, say amen. Ha? Gusto mo bang baha? Tingnan mo yung mga binaha. Nagpupuri sa Diyos eh. Tama. Gusto mo ba ng baha? Para maalala mo ang Panginoon? Kailangan pa ba yun? Gusto mo ng lindol, tornado? O gera? Pag binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na mapayapang buhay, samantalahin mo yan, ipaglingkod mo yan, panahon mo na yan. Dahil pagkatapos nito, mga kapatid, ang demonyo bababa na sa lupa. Si Abaddon sasampa na sa ibabaw ng lupa. Dapat wala na kayo dito. Wala na tayo dito. Kasi pag hindi mo pinaghandaan yung mga bagay na yan, na nakasulat na, hindi na mananagot yung sino man tao sa buhay mo. O hindi nasagutin yan ng Panginoon dahil ikaw ang pumili ng destination mo. Ikaw sa amen. Tao ang pipili eh. Ikaw sa amen. Gusto mo ba maging matalinong dalaga? Abay, mag-aral ka para maging matalino ka. Tama. Ngayon, pag hindi ka nag-aaral, ano ang labas nun? Mangmang na dalaga. Kaya ako natutuwa ako, mga anak. Kasi bira yung mga ngaral na gano'n na marunong magpakumbaba. No? Dumating yung dalawa na yan. At wala namang retaliation. Basta tanong. At wala akong nakitang pwedeng salungatin eh. Salamat. Bagkos ay imbitasyon ang dumating. At meron siyang mga listahan ng mga tao na pwedeng sumama. Kasi nakita ko na yan eh. Nung pinakita sa akin ng Panginoon yan, na Revelation 10:7, nakakala nila si Branham yun. Pero angel eh. There are two types of messenger. Yung heavenly at yung earthly. Aba yung tao na to, bro, bakit na yan? Asan na yan? Kasi quotation nyo kay William Marion Branham eh. Abay tuwan-tuwa, ano nakita niya eh.
So, ibig sabihin, may nabuksan. Tama? Kasi kung hindi mo makikita yon, deceive ka na. Ang akala ko, yung Revelation 10:7, si Branham pa rin yun. Hindi po, patay na si Brother Branham ngayon. Yung Revelation 10:7 ay yung anghel na yan na bumababa in the days of the voice of the seventh angel. Yung anghel niya bumalik dito. Dahil patay na yung anointed one di ba? Bumalik dito. Sinong pinahiran? Yung seven thunders. So, amen. Di ba? Amen. Lagi natin yung binabasa, mga anak. I believe ito ay malinaw sa atin ito. At ito pa, sa verse 3, for when they say, peace and safety, ayan. Diba? Then sudden destruction cometh upon them. Ayan. Sinimulan na ni Trump. Tama? Peace. I want peace. I don't like war, sabi niya. Let's make peace. Yun ang alok niya sa kanyang mga kaaway. Hindi siya mayabang Pero may galit din siya. Pag hindi, wag ayaw nyo, within 50 days, bobombahin namin kayo. Within 60 days, bobombahin namin kayo. Pero ayaw kong gawin yan. Let's make peace. So, ganun ang kanyang pananalita. Hanggat maaari, magkaroon tayo ng peace. Ito yung mga anak. When they say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with a child, and they shall not escape. So, ang hirap na nanganganak, Tapos, nagkakagulo. Shall we say amen? Ayan na nga yun. When they say peace and safety, then sudden destruction will come. Ye are the children of light and children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and sober. Shall we say amen? Shall we say amen? Tigilan na ninyo yung bulong-bulong. Hindi makakatulong sa inyo yan. Tulungan ninyo yung mga sarili ninyo. Dahil hahatulan ng isang tao ayon sa kanya-kanyang gawa. Hindi hahatulan ng tao dahil sa ginawa ng kapwa niya sa kanya. Shall we say amen? Hahatulan ng tao base sa ginawa mo. So we say praise the Lord. So anong magagawa ng tao sa'yo? Ito yun. Dito paghahanda. At makikita natin ang ministry ng dalawang propeta dahil sa panahon na yan, ito ay maagang nauupo sa templo Sabi say amen? Ito, maagang nauupo sa templo ito. Pero magtatagal ba siya sa templo? Tignan natin kung magtatagal siya. Zechariah chapter 13. In that day, there shall be a fountain open to the house of David, and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Ano sitwasyon ng Israel ngayon? Madumi. Diba? Makasalanan. Tama. Parang Sodoma nga sila Sabi nga ng Book of Revelation spiritually Sodom and Egypt Tama. Kasi puro kabaklaan pa
Shall we say amen? Pero dito yan ha, dito. Panahon ng rapture ito. In that day, there shall be a fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and uncleanness. Ibig sabihin, yung biyaya, yung anointing ng Panginoon, ibubuhos sa kanila. And it shall come to pass in that day, yan ha, in that day, said the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land. Kaya pala sinalakay sila doon, di ba? Ng Gaza, October 7. Mayroong Buddha doon, no? Nakita niyo ba yun? May Buddha doon, nagsasayaw sila ng mga nakabikini. Shall we say amen? Nakita niyo ba yun? Ha? Aalisin lahat yun, yung mga Diyos-Diyosan doon. Pati yung simbahan ng Katolisismo doon, aalisin yun. Tingnan nyo. That I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered. Ano ibig sabihin yan? Hindi na pababalikin. Palalayasin. Kasama to. Kasama to sa palalayasin. Sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Pero palalaya. Susugatan nga ito Brother Johnson. Di ba sugatan siya? Yung ulo na nasugatan, Revelation 13. Tingnan niyo, mamaya, sugatan yan. And they shall no more be remembered. And also I will cause the prophets and unclean spirit to pass out of the land. Palayasin lahat sila doon. Kayo, born again kayo, layas kayo dito. Kasi karamihan born again doon, mga Trinitarian tatlo Diyos nun Hindi papayagan yon, mga bulaan yun So say amen. Walang tatlong Diyos sa Israel, isa lang. Tama. Naintindihan natin? Palalayasin lahat sila doon. Ngayon po lang kitang-kita na Yung mga Hudyo doon, pag may nakitang sisigaw-sigaw sa kalye, sino Diyos mo? Si Kristo, Diyos namin. Sigurado, dadalihin ka ng mga yan. So say amen. Kailangan tama ang pagpapaliwanag mo. Ang Diyos namin, kayo nag-iisang Diyos na manlilikha. Sana, kung wise ka sumagot, Shall we say amen? Yung nag-iisang Diyos. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Yun ang Diyos namin. At yung Diyos ni Kristo. May Diyos si Kristo Hindi ba? Ilang beses siya sa Book of Revelation. Bakit ang end time Yung Son of God, ginawang God the Son Kasi para na rin kayong Trinitarian yan. So say amen. Huwag tayong lilihis. Kung ano yung sinabi ng Biblia, unawain na lang natin. Di ba? Dahil sa puntong ito kasama yan sa sisipain doon, susugatan yan. It shall come to pass that when any yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, thou shalt not live. Isipin mo, nanay niya mismo, tatay niya mismo. Sasaktan siya. Balak siyang patayin. Kasi ikautusan na yan kay Israel kapag kaya may nagbuloan dyan, pagbabatuhin ninyo hanggang mamatay. Yan ang kautusan. Tama. Kaya ngayon nangyayari ngayon na may misinterpret nila yan. Wala kasi silang basihan Bakit kayo mga Israelita kayo? Ginugutom nyo yung mga naninirahan sa Gaza. Pinagpapatay ninyo, pinahihirapan ninyo. Actually, hindi ganun Yung mga karamihan sa mga Gaza gino-glorify nga ang Israel pagka nagbibigay ng mga donasyon Yun lang talagang against Israel, yung hindi makaunawa, nagalit kay Israel. Yun lang ang problema doon. Nahawa na rin ang European Union. Nahawa na rin ang China, nahawa na rin ang Russia. Hawa-hawa na. Natural.
Di ba? Majority, di ba? Sabi na nga ng Panginoon, kapupuutan kayo ng lahat ng bansa. Say amen. Amen. His father, his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live. Puot yan eh. Ayaw natin may mga bulaan, mga ngaral. Kasi magdadala yan sa hukay eh. Magdadala yan sa kapahamakan, alam natin yan. Miski yung mga propeta ni Baal, yung propeta ni Jezebel, pinagpapatay yun. Siguro yung ibang tao doon sa kalapit bayan, uy, ba't gano'n? Ang sasama ng mga Israelita na pinagpapatay yung mga propeta ni Jezebel. Gano'n ang nangyayari ngayon. Pero sabi nga ng Panginoon, sumpain yung mga tao na nagsasabing ang baluktot ay matuwid at ang matuwid ay baluktot. Sumpain daw yung tao na yun. Ganyan ang mga tao ngayon. Sariling pangangatwiran. Anong dahilan? Bakit si Israel ay nakikipagbaka? Kumikitil ng mga buhay. Anong dahilan? Yan ba'y saganang kanila yan o ipinag-utos ng Diyos? Nakasulat nga eh. Diba? Sabi ng Panginoon, kayo, mga gasa, pababayaan ko kayo. Si Lebanon, tatanggap yan ng bomba. Ang Assyrian, ang Syria, ganun din. Ang Moab, ang Edom, ang Ammon, yung Jordan at Arabo. O kayong mga Amalek, ito yun, yung Egypt. Nilista na ng Panginoon, inisa-isa na sila dito eh. Si Persia, si Ethiopia, si Libya, si Gog, si Turkiya. Inisa-isa na nga ng Panginoon eh. Shall we say amen? Ito yun, dito yun. Kasama na dyan. Ito. Dito. Dito ngayon magkakaroon ng peace covenant dito. For 1 week. Ibig sabihin, pag sinabi mong peace covenant, naig dito, yung may kapangyarihan na. Sino may kapangyarihan yan? European at saka another beast, Amerika. Kasi si Russia talunan na, tama? Shall we say amen? Talunan na si Russia, wala na siyang lakas eh. Ngayon pa lang si Ukraine lang pinahihirapan siya ng Ukraine eh. Kaya pagdating dito, Russia mahina na. Sino ang malakas na yan pagdating ng middle of the week? The first beast, Europe, and the second beast, America. Tama. Sila ngayon ang magiging beast anointed. Sila yung papahiran ngayon ng mga diablo. Sa panahon na yan, ang dakilang kapighatian. Kasi papahintulot na ng Panginoon. Pabababain na si Satanas doon. Oh. Bumaba ka na. Wala ka ng pung dito sa langit. Revelation chapter 12 verse 9 ba yun? O 7. Si Abaddon naman sinundo. Para maghari sa ibabaw ng lupa. So, anong magagawa ng tao? Maghihintay na lang ng kamatayan. Pero ang problema, 5 months tormention. Nasahin natin ang ma-rapture. Yan ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin eh. Para matakasan natin ang lupa eh. Ang agreement lang dito, simple. Sabi ng Panginoon, magbantay nga kayo. Ganun lang. Hindi ka naman pinahihirapan ng Panginoon. Magbantay nga kayo.
Di ba? Magbantay. Tandaan ninyo, ang ministering spirits nakikipag-deal sa fivefold ministry. Hindi sa individual yan. Shall we say amen? Kailangan may ministering spirits ka. Kasi kung nanatili ka sa bahay, natutulog-tulog ka dyan, paano mabubuksan ang kaisipan mo? Shall we say amen? Tingnan niyo ito, no? Ang bagsik eh. His father, his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live, for thou speakest lies. So yun, nagsisinungaling. In the name of the Lord, and his father and his mother that begat him shall trust him true when he prophesied. Ba, nanghuhula siya. Sabihin natin, itinataas pa niya rin to. Disgrasya siya. Sabi siya, amen. Susugatan siya ng kanyang mga magulang. And it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed. Every one of his vision, when he had prophesied, neither shall they wear a rough garment to deceive. So yun. Hindi na, ayaw na namin yan, ayaw ko na yan. Hindi ako propeta, hindi ako manggagawa. Ganon ang magiging rason nila. But he shall say, I am no prophet, I am an husbandman. For man taught me to keep cattle from my youth. And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Di sugatan eh. Tama. Revelation chapter 13, verse na yan. Yung sugatan doon. Dito pa lang yun. I believe dito pa lang yun. Kasi lililisin agad yan eh. Pagdating ng dalawang propeta eh. One shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friends. So yun ang kanyang katuwiran. Doon sa bahay. Ito yung bahay niya eh. Bahay ng Diyos, tinihanan niya. Doon. Nakaluklok siya doon. In the house of my friends. Sino yung friends niya? Sino yung friends nito? Abrahamic. Tama. Shall we say amen? Doon. Mga kaibigan ko doon, pinalayas ako, sinaktan ako. Ito ngayon, Israel, get ready ka, Israel. Awake, O sword! Ginising na. Ano yun, yung pamatay? Against my shepherd. Sino yan? Si Moses. Yun. End time Moses. And against the man that is my fellow or my companion, Elijah. Said the Lord of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hands upon the little ones. So ngayon, magbabayad mga kapatid, yung remnant, yung the rest of Israelites. Babaka sila, gegera sila. While yung natatakan, mga anak, itatago ng Panginoon. Yung woman, itatago sa Asal. Tama? Ha? Amen. While ang 144,000 na may selyo sa kanilang noo, may revelasyon sila, ay patuloy nilang isisigaw dito. Kahit naggegera na dyan, isisigaw pa rin nila yan. Para doon sa mga taong hindi inabutan ng pangangaral dito.
Shall we say amen? Kasi maiksi lang, 3.5 7 years yung dealing eh. Tama? Ibig sabihin, pag may 7 years pa, doon pa rin ang dealing nun. Tama? Hanggang sa dumating tayo sa panahon ng wrath of God. Patuloy pa yung mananawagan ng 144,000. Kaya nga tawag sa kanila, Johnson, di ba? Servants, di ba? Hindi sila matutulog. Servants sila. Shall we say amen? 144,000, puro lalaki yon. And it came to pass that in all the land, Israel, said the Lord, 2 parts shall be cut off. So yung 2 part, patay yon. Karamihan sundalo. But the third shall be left therein. Sino yung 1/3? Yung tinago sa? Saan tinago? Sa Isal. Shall we say amen? And I will bring the third part through the fire. Hindi literal na apoy yun, kundi yun ay yung kanilang training. Yung kanilang training sa kanilang pananampalataya. And I will refine them. I-refine sila. As silver is refined. And I will try them as gold is tried. Magkakaroon sila ng gintong pananampalataya ngayon. Shall we say amen? And I will say, it is my people. And they shall say, the Lord is my Elohim. May revelation ba sila? May naintindihan. May naunawaan. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, hanggang dito lang muna, ano? So, when they say peace and safety, sudden destruction will come. Nandito na tayo. Kaya nga sabi doon, di ba? Sila yung nagsisiinom. Sila yung nagsisikain. Wala naman binanggit na kumakanta, di ba? Pero hidden na lang yun eh. Sila yung nagsisiinom. Sila yung nagsisikain. Sila yung namumulutan. Nang dumating ang baha. Mga kapatid, yung baha nandiyan na, nagpapakita na eh. Useless eh. Diba? Kailangan pa yata sumampa yung baha dito. Wag naman sana. Maawa ang Panginoon sa atin, magsisi na tayo habang wala yung baha. Kung wala ngang baha, may landslide naman. Tingnan niyo yung Bagyo, mataas nga yun. Pero landslide naman. Wala kang pupuntahan sa panahon natin. Papunta tayo lahat sa Panginoon. Dahil mauwi sa pagkasira ang sanlibutan ito. Lahat ay lilipas, dadapot ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako, ay siya lamang mananatili. Purihin ang Panginoon. Shall we say amen? Tayo magpasalamat sa Panginoon. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagpapahayag mo at sa